Iyon! Hello guys, good morning! So sa lahat ng mga nandito sa session natin, ayan, naririnig nyo ba ako? Clear naman ako guys? Clear naman? Clear, clear? So let me know kung clear na. So can you please type in sa chat box kung clear yung boses ko? Okay, so yon. Thank you, Jed. So we will not wait for everyone, no? Siyempre magsisimula na tayo. Pero as we go along our session, mamaya may mga papasok pa from Canada, from Philippines, meron din tayo from US, and siyempre meron din tayo from from Europe this time. Tsaka meron din tayo mga from Italy na mga papasok sa session natin. Pero anyway, so good morning sa inyong lahat and welcome sa natin no, sa Saturday, Success Saturday session. And syempre ang goal natin, kumbaga itong session na to every Saturday is binibigay talaga natin to para sa mga experience na naka-experience na ng trading and also para mas lalo pang maging intense, mas ma-enhance yung mga skills natin sa forex trading. Pero syempre guys, no, alam nyo ba nakakatuwa kasi itong session na to is courtesy of Mex Atlantic by Multibank Group. So they are the broker that we use. Okay, so imagine niyo guys, no, itong broker natin is actually napakatindi ng support talaga sa community natin. Kaya kung ikaw ay gumagamit ng Mex Atlantic or Multibank Group, so this is actually the benefit that we have na sila mismo yung nag-i-insist. Grabe guys, no, saan ka nakakita ng ako based on my experience guys, sa dami ng broker na nagamit ko, they are the only brokers na nag insist na magsabi talagang miniting pa nila ako before na to somehow support lahat ng papasok sa community and sila mismo yung magte-train. Yan. So, this is actually a course series na ginagawa natin every Saturday with them. So sarado ang market, walang takbo ng forex trades, no? Crypto lang ang meron, pero ako hindi ako nagte-trade ng crypto. Okay? So pag weekends, okay, hindi ako nagte-trade. So pinapahinga ko yung sarili ko sa trading. Pero guys, no, hindi na natin masyadong patatagalin. So I would like to introduce to you itong speaker natin today. So our speaker is actually close to our hearts. Kasi guys, imagine niyo no, ako, gaya nga ng sabi ko, um, up until today, I'm really learning about trading. And itong tao na to, sobrang laki ng naitulong talaga sa akin. Okay? Sa trading journey ko. And one of the things that I appreciate about this guy is he's very humble at the end of the day. Pero guys, yung speaker natin today, hindi lang siya basta-basta trader. He is actually a professional trader. And take note, hindi lang siya basta professional trader din kasi he is also the trainer of all the professional traders under Mex Atlantic by Multibank Group. He is actually a pro certified trainer in the whole Southeast Asia. Alright? So hindi basta-basta yung speaker natin today. Pero itong tao na to no, talagang advocate siya guys na ang gusto niya talaga is lahat ng mga nagsisimulang mag-trade. Okay? Especially yung mga tao na gumagamit ng Mex Atlantic, ng Multibank, is ito yung mga tao na talagang matuto. Kasi syempre, no, at the end of the day, kumbaga, sabi nga niya, no, nothing beats pa rin yung maging marunong ka talagang mag-trade sa market. Alright? So again guys, okay, pwede bang paki-type in sa chat box nyo if you are ready to meet him? Type nyo sa chat box if you're ready, type ready. Yan. Type ready. Let's go, let's go. Yon. Sige, yan. Marami ng mga ready. Sige. So, we will start our session. Yan. Dami nating mga ready, no? Parang maya-maya, dadami pa tayo. Pero anyways, I would like you to meet, guys, our speaker for this morning. Okay, for this week. Okay, none other than one of the best traders na nakilala ko and pro traders, si Sir John Emmanuel Tan. Hello, Sir John. Hello guys, good evening. Good morning pala sa inyo. On. Ayan. Narinig naman ako, no? O nagcha-choppy? Rinig, Malinaw, sir. malinaw. Malinaw po. Malinaw ba? Yes Ayun, po, okay. malinaw. Sige, i-off cam ko na lang para bumilis. Ayan. Okay. So, ang topic natin sir ngayon is ang trend indicators po, no? Yes po. Ang trend indicators. Yes po. Okay. Yes. So, start na po tayo. Lahat po ba naka-attend na before sa yung last Saturday or yung last
Saturday na webinar natin. Please type 1 lang if naka-attend ka na before or please type 2 if bago ka pa lang sa webinars ni Sir Ralph. Okay, naka-attend na. Si Miss Apple, bago. Okay, si Miss Mary Grace, bago. Si Jed, Mary, si Joanne. Okay, ang dami palang bago, no? mm So, hindi na ako papakilala sa next webinar na lang. Pero magbigay na ako ng konting background sa akin, no? I started Forex trading since 2018, bago pa mag-pandemic. Then, first 2 years yung learning curve ko, actually, hindi ako nag-profit ng 2 years. Puro learning lang kasi noong 2018, mga panahong yun, wala pang mga mentors, wala pang nag-o-offer ng courses, wala pang coaches, very inaccessible yung resources ng forex trading. So, puro YouTube lang, puro foreigners yung nagtuturo sa YouTube and ang daming strategies, ang daming etc. So actually, ang topic natin ngayon is trend indicators. Okay? So lahat ng trend indicators siguro nalaman ko na dahil nga sa history ko, 'di ba? Lahat ng strategy sinubukan ko na sa YouTube, etc. So, 'yun. Ito ipapakita ko sa inyo the very popular ones na indicators, na trend indicators sa market ngayon. Ginagamit din ng mga traders, lalo na pagka first timer and newbies. Okay, so share screen lang ako. Ayan. Uh, screen. Full screen na lang. Okay. Ayan. So, kita naman guys, no? Yes, sir, kita. Okay. Ayun. Thank you, Sir Ralph. So, yan. Trend indicator. So, ito is napaka-accessible nito sa MT4. Pag meron kang MT4, MT5, check ko nga kung makaka-login tayo. So, meron to sa MT4, MT5. Laptop ka man, PC or cellphone, very accessible siya. Meron na kaagad na trend indicators doon. Okay? So, i-loading lang natin yung MT4. Habang iniantay natin siya, explain ko muna kung ano yung trend indicators. So, we have different indicators sa market. Ayan. Tatanggalin ko lang to. Okay. Okay. So, ayan. Ito po yung MT5. MT5 to. Okay. So, dito sa MT5 kasi walang indicators dito sa tab. So, kung bago ka lang sa MT5, baka magtaka ka, walang indicator dito. Indicator list. Okay. So, ang indicator actually is nasa navigator. Okay. Magkonting platform navigation na rin tayo. Ayan. So, nandito siya. So, ito, yung sa navigator, yung account, then ito siya, sa indicators. So, we have different indicators. Meron tayong trend, meron tayong oscillators, meron tayong customs, and volumes, Bill Williams, etc. So, marami. Pero in particular, in this topic, ang i-discuss natin is yung trend indicators. Okay? So, ang indicators po kasi is tools that traders uses to guide them. Guide lang po ha, guide. Hindi po siya 100% accurate, hindi siya 100% guaranteed. So guide lang po ito para sa inyong trading decision. Para matulungan po kayo i-determine kung aangat ba or babagsak. Okay? Tutulungan. Okay? Meaning, sa inyo pa rin manggagaling yung pinaka-strategy nyo. Okay? So, ang tulong lang siya. Ito po, ipapakita ko lang sa inyo yung mga common na ginagamit ng mga newbies, first-timers, and kahit mga seasoned traders, kahit po hanggang ngayon, ginagamit din nila. Okay? So, magkwento lang ako ng konting background. Nag-start ako sa moving average. Diyan po ako nag-start. Okay? So, okay, so, sa moving average muna. So, okay naman siya. Profitable ako. Pero, hindi siya ganun ka-convincing gamitin. Kasi natatalo ako, etc. And, after ko gamitin yung moving average, kasi nagpa-profit ako dyan, tapos nasunog. After that, nagpalit ako ng strategy. May nakita ako sa YouTube or sabi ng kaibigan.
nag-move naman ako sa Ichimoku. Ayan. Mamaya i-explain ko lahat yan. So sa Ichimoku, nag-profit din ako, ang ganda ng profit, o tumubo, nag times 2, times 3, then after a couple of days or weeks, hindi ko na maalala, nasunog din. May nasunog din siya. Okay? So, actually, ang strategy ko ngayon is SMC pagka magma-manual trading ako. Pero pagka gagawa ko ng robot na EA, ang ginagamit ko is indicators. Okay, so bakit baka natanong nila sa akin, bakit ibang strategy indicator? Because dito ako natuto. Okay? So, meaning, marami ako na-try na indicators before, pero lahat natalo. Okay? So, yung last na sinubukan ko is yung SMC and doon ako natuto, doon ako nagpa-profit sa ngayon. Okay? Consistent, profitable. Hindi yung crazy profits. So, consistent, okay na din. Then, bakit yun yung ginagamit ko, hindi indicators? Because doon po ako natuto ng risk management. Kung if I look back, 5 years ago, 6 years ago, 2018, kung ginamit ko tong moving average and Ichimoku and nalaman ko yung risk management, malamang nag-stick ako dito. Stick ako sa Ichimoku. Ito yung pinaka-the best kong ginagamit before. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yan. Okay? Wala lang ako risk management that time. Hindi ko alam yung ganong concept. Kaya lahat na natry ko indicators na to, syempre, wala akong manage. Pero kung ngayon, gagamitin ko to, profitable din ako. Okay? Mas gamay ko nga lang yung ginagamit ko. Kasi ang indicator strategy, available po yan. Depende po yan kung saan ka comfortable, saan mo mas naiintindihan, mo mas maganda gamitin or mas comfortable ka gamitin. For me, lahat to effective. Dito lang ako naging comfortable sa Ichimoku and moving average. May mamaya explain ko yan. Kung may mapili po kayong pinakamagandang indicator dito, let me know para kung may question kayo doon. Okay? Start na tayo. So, ito yung mga popular indicators na ginagamit ng mga newbies, first-timers, and beginners, and kahit po mga traders ngayon. Okay? So, kung meron po kayong pen and paper, mas okay. Kung may notepad kayo sa cellphone, okay din. Pwede rin po kayo mag-screenshot ng ating slides para may reference kayo after the webinar. Okay? So, ito po yung most common na lima. Moving average, Bollinger Bands, parabolic, Ichimoku. Okay? And Heiken Ashi. Heiken Ashi. Ayan. So moving average, we have two types of moving average. We have SMA and EMA. So ang SMA, from the word S, simple lang siya. Very simple. It's a line na ina-average yung past prices. Okay? So may candle 1, candle 2, candle 3. Lahat ng closing price niyan, ia-add niya. Okay? For example, si candle 1, candle 2, candle 3, 4, 5. Ia-add po yan lahat, depende sa period ng SMA mo, then i-divide kung ilang candles yun. So we have 5 candles, ito yung closing price, divide by 5, ito yung sagot. So itong 1.3358, yan yung ipa-plot ng ating, ang para po siyang connect the dots. May dots po dito, dots, tapos i-connect ng line yung mga dots, yung average nila. So yun po yung SMA natin. Okay? So, 5 SMA, 25 SMA. So, ito pong mga 5, 25, and 100. Yan po yung tinatawag nating periods. Meaning, kung ilang candle yung i-average nila. So, we have 5 candles, 25 candles, and 100. Past 100 candles, yun po yung i-average ni 100 SMA. Okay? So, yan. May mga kakilala akong traders o gumagamit po ng ganito. Okay? SMA. So, ang advantage ng SMA is it's very simple. Makikita mo kaagad yung trend kung saan papunta ang market. Okay, for example, pag nasa taas ng 100, it's an uptrend. Pag nasa taas ng 25, it's a stable uptrend. Pag nasa taas ng 5, it's an entry for uptrend. Pwedeng ganon. Okay? Depende po sa inyo yan. Meron ako kakilala, isang trader before, ang ginagamit ng SMA, 5. Hindi siya 5 eh. Hindi ko na maalala eh. Basta parang 10,
25, 50, 100, 200. Pag lahat ng, pag yung candles nag-below sa limang lines na yon, doon pa lang siya mag-enter. Doon pa lang siya, yun yung bias niya. Okay? Hindi siya mag-enter hanggat lahat ng lines na to is hindi nagtutugma. Or hindi nasa taas. For example, 1, 2, 3, magdagdag ka pa ng dalawa, hanggat hindi nasa ibabaw yung nung limang lines na yon, hindi siya magbabay. Hanggat hindi nasa ilalim yung candles ng limang lines na yon, hindi siya magbabay. Magsisell. Okay, may mga ganun traders. It depends kung anong klase strategy sa inyo. There's so many ways to trade SMA. Hindi lang po yung sinabi ko. Okay? So, yun yung SMA. Disadvantage is, sa sobrang simple niya, hindi niya ma-detect yung mga spike. Okay, spike anomalies. Meaning yung sudden, sudden pagtaas or pagbaba ng price. Okay, so parang ganito siya, yung itsura niya. Pakita ko lang sa inyo. Yung mga spike. Spike anomalies kung tawagin. Ayan. So, hindi siya nakakapag-adapt ng mabilis. Okay? Kasi ang ginagawa lang niya, mag-average ng mga closing price. Pag nagpa-fluctuate yung candle, gumagalaw-galaw yung candle, hindi siya nakakapag-adjust kaagad. Okay? While yung exponential, ayan. Punta na tayo sa second type ng moving average. We have the exponential moving average. Okay? Ang advantage nito is, ayan, filters out. Nandito na. EMA filters out spike anomalies. So pag napansin nyo at open ang market, ang moving average natin is gumagalaw-galaw yan. Okay, so ito siya. Tagal lang mag-load. Ayan. Basta sa trading view, meron dito indicators. Search mo lang kung ano gusto mong indicator. Sobrang dami po dyan. Okay, pero syempre, mag-stick ka lang dun sa comfortable ka gamitin and alam mo gamitin. Ang pinakamaganda gawin is mag-improve lang na mag-improve ng strategy mo. Okay? Kasi yun, nangyari sa akin that time, ang dami ko na-try na indicators, lahat yan na-try ko, then hindi ko siya in-improve, which is mali. Okay? Ang ginawa ko lang is, kapag hindi na to effective, magpapalit akong strategy. Pag hindi na to effective, magpapalit akong strategy. So, ang tawag sa akin dati before is strategy hopping. Okay? That's a bad mindset or bad habit. Bad behavior po ng trader yan. Strategy hopping. Okay? Pag meron kang isang strategy na comfortable ka gamitin, i-improve mo lang ng i-improve, lalo na sa part ng risk management. Okay? So, ganun lang talaga ang pagtitrade. Hindi natin kailangan gawing complicated, okay? Huwag nating i-overcomplicate ang ating pag-analyze. So, yun. SMA is prone to spike anomalies while EMA is not. So, eto siya. Naglagay na ako ng isang example. EMA 2050. Naglagay na ako ng dalawa. Okay? Kasi usually yung iba ang ginagawa, isa lang. Okay? Pero yung alam kong strategy is nangangailangan ng dalawang EMA. Okay? Kung nalaman nyo, kung narinig nyo na to before, ito yung pinaka madaling strategy sa lahat. Moving EMA crossover. Okay? So yan siya. Kasi pagka isang moving average lang, isang piraso lang yan, guys. Ayan. Itago lang natin to. Tapos, lagyan lang natin ng kulay. Mabagal lang siya sa internet. Ayan. So, ang strategy niya is yung 20 na moving average, pag nag-crossover pa ilalim sa 50 moving average, that indicates a downtrend. Okay? Pwede ka nang mag-sell dyan. Pero pagka yung moving average 20, yung fast EMA, crosses above the slow EMA, pwede ka nang mag-sell. Okay? So, ganun lang siya. Ay, Ayan. so, kaya ano Yung isang makaka-glucose? pirasong EMA lang. Ayan, wait lang natin si Sir.
Ayan. Okay? So, yan yung EMA 9. Pero ang pinaka-favorite kong setting is 2050. Okay? You can adjust sa setting na gusto mo. Depende sa inyo yan. Pero yung sa akin is, yung sa akin before is 2050. Okay? Pag sobrang tight kasi ng, for example, 9 and 50, pag sobrang tight naman ng ina-average mo, magkakaroon ka na mas maraming false signal. Ang daming crossover na mangyayari. Pero ito, 2050, very balanced. Okay? So, for example, magbilang, magbilang tayo ng 5 trades. So, dito, nag-crossover pataas. Okay? Kung nag-buy ka dito sa black na candle na to, nag-profit ka na. Nag-profit ka na dyan. Okay? So, one out of one. One win. Dito naman, nag-crossover pa ilalim, pwede ka nang mag-sell dito sa part na black na to. Okay? So, kung nag-sell ka dyan, at ang stop loss mo is nasa taas ng black, natalo ka kasi na-hit yan. Pero kung ang taas ng stop loss mo, mga around dito or dito, okay, hindi na-hit yung stop loss mo, nag-profit ka pa ng mas malaki. Okay? So, for me, sabihin nating panalo to. Okay? Kasi ang stop loss mo naman, hindi mo ilalagay dyan kung saan ka nag-enter. So, medyo mga 10 pips. 10 to 20 pips. Saan ang 20 pips natin? Ito ang 20 pips, guys. Yan po ang 20 pips. 24. Sorry, 2 pips pa pala yan. 2 pips. Ang 20 pips pala mataas. Ito pala siya. Yan po ang 20 pips. So, kung ang stop loss mo is nandyan, sa 20.4 pips or 204 points, hindi ka natalo. Nag-profit ka pa. So, ika-count ko to as win. So, 2-0. Okay? Then, next natin, 3-0. O, kita-kita naman. Kung nag-trade ka dito sa green candle na to, kasi ang crossover is nangyari dito. Okay? Kung nag-trade ka dito ng buy at nag-hold ka hanggang dito, panalo, syempre mag-stop loss ka rin. For example, nag-stop loss ka ng 20 pips. Hanggang saan ang 20? Natamaan ba? No, hindi po siya natamaan. Ganto kalayo ang 20 pips. Yan. Okay, so hindi tumama. This is count as win. Same din dito. 4. Ito ang panglimang trade. Ito po ang talo. Okay? Kitang-kita ang lapit ng candle sa EMA. So, hindi po ako nagtitrade usually pagka dumidikit ang EMA sa candles. Gusto ko yung good slope, kung tawagin. Good slope. Pag nag-crossover, kailangan may siwang, may in-between, may space, may good slope. Pero kung ang slope mo is medyo, ito, nag-crossover, pero dikit na dikit sa candles, or parang hindi makahinga, di ba? Hindi ka magte-trade dyan. Okay? So dito, ang laki na nangyaring space, dito ako magte-trade. Okay? Same din dito. So, nagkaroon tayo ng 4-1. 4 wins, 1 lose. Pero it doesn't mean na lagi po itong nangyayari. Okay? So, gaya na sabi ko kanina, it's not 100% guaranteed. Kahit nga, ito lang po ang strategy mo. Ang profitable ka na. Mag-improve ka na lang sa risk management. Okay? Bakit po ang iba nag-switch ng strategy? Kasi po, usually, ang mga first-timers, beginners, nagsisimula sa moving average yan eh. Kasi ito po ang pinakamadaling strategy. Okay? Pero bakit lagi nagsiswitch? Kasi, syempre, given na po yun, sa unang-una mong strategy, hindi mo pa alam kung paano i-risk management. Or sa first time mo matuto, hindi mo pa alam kung paano mag-risk management. So, most probably, sasabihin mo sa sarili mo, hindi effective si EMA, hindi para sa akin, ang talo naman yan, baka may mas effective pang strategy. Kaya nangyayari, most of the time, ang mga first-time traders nakakalimutan na magandang strategy yung unang-una na lang strategy. Okay? So, ganun siya. Ito, ang talo po ito. Ito po, panalo. May good slope, nag-cross.
Ito po, huwag ka magte-trade sa mga ganito pagka malapit yung EMA. Okay? Hindi naman sa huwag ka magte-trade, pero be cautious. Cautious. Okay? Ayan. Ayun lang naman. Ngayon, ang disadvantage din ng moving average is mag-aantay ka ng matagal. So, kung scalper ka, hindi para sa'yo to. Pwede kung maglo-lower time frame ka. 1M, 5M, mas maraming EMA crosses po dyan, pero mas maraming false signal. Baka sa 1 hour, baka sa isang oras, nakakailang trades ka na dahil ang daming crossovers dahil po sa time frame. Okay? Pero kung sa mga higher time frame ka, medyo solid po siya. Mas convincing ang signal ng EMA natin. Kung nasa 1 hour ka, 4 hours, or 30 minutes, siguro. Pero 1 hour, 4 hours, yan po ang the best. Okay? Yun nga lang, ang downside. Ang upside is mas maganda ang signal, ah mas maganda ang strength, more strength sa signal na sinasabi ni EMA. Ang downside is mag-aantay ka ng matagal. Example guys ha, ito. Ang kailan siya nag-crossover? This is February 12. Okay? Diyan ka nag-trade. Tapos, nag-take profit ka na, for example. Or nag-hold ka hanggang dito. Or kung saan man ang take profit mo. Okay? February 12. Ang next na crossover is ang tagal, 18. Okay? So, more or less, 6 days kang nag-antay. 6 days ka nag-antay bago nakapag-trade ulit. And sa gantong strategy na EMA, hindi ka pwede mag-pending order. Okay? So, the best suggestion, kung ito ang gagamitin nyo, mag-download po kayo ng trading view sa inyong cellphone, then mag-alarm ka. Okay? I-explore nyo na lang to guys. Hindi ko na i-deep dive dito. Pero sa alarms, ito po siya. Ayan o. Pag nag-crossover ang EMA, edit ko pa ba to? Medyo mabagal lang yung net guys. Ayan. Pero ito, ayan. So, pwede kang maglagay ng alarm clock dyan. So, ito, this is 5 minutes kasi. May ginawa ko strategy before. Every sa time frame na 5 minutes, basta may crossover na 20 and 50, sa plot, nag-crossover yung plot, yan, ang crossing, kumbaga. Ayan, once per bar. Okay, once per bar. Kasi pag only once, kapag ang EMA po kasi is very adaptable. Habang gumagalaw ang market, gumaganon din siya. Okay? So, if ang ginawa mo is once per minute, at 5 minutes po siyang naggaganon, okay, lagi pong mag-iingay ang cellphone mo. Kaya dapat once per bar lang para yung next bar, doon na siya mag-i-stop. Okay? Then yun, may expiration pa nga to eh. Ayan, message. Ito po yung lalabas sa aking notification. EMA 2050, yan. So, yun yung isang suggestion ko. Kung ito ang gagamitin nyo, mag-alarm kayo. Kasi kapag nasa labas ka at nag-crossover ang market at hindi mo siya nasabayan, nahuli ka na, okay, ang layo na ng ginalaw, mag-aantay ka ulit ng ilang araw. Ito, imagine nyo to. Anong araw to? Feb 21. Feb 21 ba? Feb 21, tama. Nasa 5 minutes pala ako, sorry. Sa 4 hours na lang tayo. Ayan. Sa 4 hours tayo tumingin. Naririnig po ba ako, guys? Hindi naman nagcha-choppy. Please type 1 nga, guys, if naririnig ako. Yes, sir. Please Rinig po. type 1 lang. Ayun, okay. Baka kasi nagcha-choppy eh. Ayan. So, kung makita nyo, guys, eto, nasa higher time frame ka nga, mas maganda ang mga signals ng EMA, pero ang tagal ng crossover. Ayan, imagine nyo to, this is January 20. Ang next crossover ay February 1. So, 10 days kang nag-antay. 'Di ba? Pero, kung na-catch mo to, okay, kung diyan ka nag-trade, diyan sa green na yan, ilang pips siya?
Wait lang. Ayan. Ilang pips ang peak? For example na lang, sobrang swerte mo, anak ka ng Diyos, di ba? Diyan ka nag-close. Okay? Sobrang saktong-sakto. I-try na lang natin. Kung ilang pips yan. Ang laki oh. 2,000, ah, 200 pips. Okay, ayan siya oh. 200, 2287. 2,287 points or 228 pips. Okay, so ang laki niyan. Kung naka 0.01 ka, sa mga naka-attend ng risk management, unang-unang webinar natin kay Sir Ral, alam niyo na ang formula, di ba? Lot size mo, 0.01 times points. Okay? 2287. $22 times 58 na ngayon. Kumita ka na ng 1K in just 7 days. Ayan, 7 days. Eh, paano coach kung naka 0.10 ka? Eh, ang swerte mo. I-times 10 mo lang yan. Nag 13K ka in 7 days. Okay? So, ganun siya. So, yan. Yun yung EMA natin. Okay? So, that's a very simple strategy, EMA. Crossover lang siya. Okay? Next natin, so, if itatanong nyo kung ano yung best setting, it depends po sa inyo. Okay? Kung scalper ka, mas maganda 9, 9:15. Ay, 9:21. Kung scalper ka, 9:21. Kung day trader ka, 20:50, I think. Kung swing trader ka, 50:100. Yun ang for me. Okay? Yun yung mga nagamit ko before na settings. Pero it's up to you. Okay? Nakaka kung saan ka mas nakakakita ng possible strategies. Okay? Next is Bollinger Bands. Okay? Very short time ko lang to ginamit, itong Bollinger Bands. So, hindi ko to masasuggest ng strong sa inyo, pero yun, EMA and Ichimoku ang personally gusto kong gamitin ninyo. Okay? Bollinger Bands, explain ko lang siya. So, we have two types ng event sa Bollinger Bands. We have bounce and squeeze. Okay? Sa pagkakaalam ko strategy, guys, there's so many ways to trade Bollinger Bands. Ito lang po ang alam ko. So, simple lang po siya. When the price squeezes, okay, diyan ka hindi magte-trade, diyan ka mag-aabang sa squeeze. Because most of the time, every squeeze, every time maglalapit yung upper band and yung lower band, every time na parang mam- namamagnet po sila in each other, magkakaroon po ng big movement or spike. Okay? For example, tanggalin natin to and ilagay natin yung Bollinger. Ayan. Actually, may ginawa akong Bollinger Bands traded. Ito rin ang settings ko sa Bollinger Bands. Pre-deviation. Sa M sa MT4 po kasi or MT5, ang naka-default po diyan. Ito, ang naka-default po dito is nawala. Ayan. Ang naka-default po kasi dito sa Bollinger Bands dito is 2. Sa pagkakaalam ko guys ha. Ayan. Shift ay ito pala, deviation is 2. Ang ginawa ko 3. Okay. So yun yung sa akin. Ayan siya. Medyo mas malayo. Okay? Medyo mas malayo yung candles sa Bollinger Bands. Bakit wala tong ano? Actually, dapat may midline to eh. Lagyan lang natin. Saan yung midline? Ito pala. Naka-ano siya. Naka-hide. Ayan. 100 na natin. Okay. Yan yung middle line. Okay. So, usually, pag may nangyayari pong squeeze, maghanap tayo ng squeeze. Ito yun, no? Ayan, squeeze. Ito pa, squeeze. Okay? Every time may mangyayaring squeeze, diyan ka po mag-aabang. Okay?
Yan, may squeeze ulit. Tapos pag maglalayo, okay, doon mo lang siya i-hold. Okay, so pag may squeeze, magkakaroon ng big movement. So, take note, yung midline natin, diyan ka mag entry. Okay? For example, nanggaling sa up, tapos down. Once nag-cross, mapa, mapa-cross over pataas or downside, yung candle, doon ka mag entry sa next candle. Okay? For example, dito, nag-cross na siya, hindi na niya nahahawakan yung midline. Doon ka mag enter. Okay? Same din dito. Ayan, basta nagko-cross lang siya, then hindi na nahahawakan, doon ka mag enter. Ayan siya. Ang midline is for entry. Okay? Then yung upper band and lower band also acts as a support and resistance. So kapag ka dumikit sa taas, yung ating candle, ang pwede kang mag-sell. Okay? Pag nasa upper band, ang pwede kang, no, hindi pala. Pag nasa taas, ang upper band, magre-reverse na siya. Okay? For example, dito, pag nahawakan na po itong upper band, for example dito, may possibility na mag-reverse na siya. Pero hindi ka pa magte-trade. Magte-trade ka lang once na mag-cross na siya sa midline. Ito ang pinaka-signal mo, yung midline. Okay? Sa pagkakaalam ko kasi guys, pag nasa taas kasi ng upper band, uptrend siya. Okay? So, ang reversal kasi mangyayari pagka nag-cross na siya dito. So, dito ka lang talaga mag enter pag nag-cross sa midline. Or yung iba po kasi ang ginagawa, nagsisell dito. May kakilala akong isang trader. Nagsisell dito sa taas, nagbabay dito sa baba. Depende po sa inyo yun. Pero ang sa akin, yung na-try ko before, pag nasa taas ng band, hayaan nyo po muna, then antayin nyo lang siya mag-crossover lagi sa midline. Doon ka magsisell. Sa next candle. Pag hindi na nahahawakan yung midline. Then i-hold mo lang siya. Okay? Yung iba kasi, magsisell dito. Magbabay. Buy, 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 buy. Pero yung akin, dito ka magsisell. Then, aantayin mo lang siya. I-wait it out mo lang hanggang sa magkaroon na ulit ng squeeze. Pag nag-squeeze na, doon ka na mag-monitor kung saan ang possible big move, kung tataas or babagsak. Okay? So, yun lang siya sa Bollinger Bands. So, it depends sa inyo kung ano ang comfortable po kayong gamitin. Pwede kayong mag-backtest. Okay? Mag-backtest kayo. Ang gawa po kayo ng Excel sheet. Gawa kayo ng backtesting sa moving average, Bollinger Bands. It doesn't hurt, di ba? Kung 1 week kang mag-prepare, backtest ka lang ng backtest for 1 week. Yung 1 week na pagbabacktest mo sa risk management, sa strategy, EMA, Bollinger Bands, Ichimoku, lahat po yan, yung 1 week na yon, worth it po siya for a lifetime. Okay? Magagamit mo siya for a lifetime. First time ko na-encounter ang backtesting sa SFC. Kaya yun na yung ginagamit ko talaga. Okay? Pero EMA, Ichimoku, hindi ko siya na-backtest way back before, nung ginagamit ko siya. Ngayong nalaman ko yung backtesting, at saka ako itrinay sa mga ibang indicators. Nung nalaman ko sa SMC yung backtesting, ibinacktest ko na rin yung Ichimoku, ibinacktest ko na rin yung EMA, etc. And they have very good results. Okay, so ang mahalaga po kasi dyan, may pinangahawakan kang data. Hindi ka susuko sa strategy mo, i-improve mo lagi siya. For example, EMA ang strategy mo. I-improve at i-improve mo lang siya. Alam mo sa sarili mo, profitable ang strategy mo since meron kang data. Meron kang 100 trades na ginawa before. Okay, so, ganun lang siya. Then, next natin. Naintindihan po ba guys? O medyo magulo? Naintindihan po ba? Please type 1 nga po sa chat box. If so far wala kayong question and naintindihan. Ayan. Tama si sir. Maganda pang swing. Pero yung kakilala kong gumagamit nito before, ini-scalping niya tong Bollinger Bands. Alam ko 1 minute siya eh. 1 minute time frame. Tapos 1 minute or 5 minutes. Pero sobrang tagal na po nun, sir. Nasa 2019 pa ata yun. Nakungopia pa ako ng signal nun sa mga Telegram. 2019 pa yon or 2020. Around that time. Ayan. So, yun. Naintindihan naman, no? Ayan.
Next is a parabolic SAR. Ito sobrang dali lang talaga nito. Okay, hindi ko na kailangan pahabain yung explanation ko dito. So, ayan, sabi na nga dito, is an extremely easy tool. Ganito lang po siya. Pag nasa ilalim ang dot, buy. Pag nasa taas ang dot, sell. Pero, it doesn't mean na ang kailangan ka mag-sell lagi. Aantayin mo lang yung shift. Okay? Kung ang kailan sila magpapalit. Ito, itago natin to. I-delete na pala natin. Tapos, parabolic. Hindi pala naka-favorites to sa akin. Actually, wag to. Okay, wag to. Hindi. Pwede na pala to. Wag muna. Gusto ko makita nyo yung default. Ang default kasi nito, ito. Kung makikita nyo sa MP4. Ang default niya, ito. Yan. Ito po ang makikita nyo sa MP4. Okay. Then, kakapalan lang natin para mas makita nyo. Gawin natin circle. Mas sanay po ako sa circle. Tapos, gawin natin pink. Hindi. Ano yung kulay kanina? Blue. Blue na lang. Tapos medyo kakapalan po natin yan para mas kita nyo. Okay. Ayan. So, kapag nakakita po kayo ng shift, okay, so for example guys, andito ka na. Pagkabukas mo ng cellphone mo sa umaga, sa gabi, or lunchtime, nakita mo nandito ka na, sa gitna, or nandito. Nasa duration ka ng uptrend. For example, na, na, nasa gitna ka. Hindi mo alam kung aangat pa ba siya or babagsak. Or magtutuloy-tuloy yung mga dot sa ilalim. So, eto, i-wait it out mo to. Aantayin mo tong matapos hanggang sa mag-shift yung dot sa taas. Doon ka palang mag-enter ng cell. Okay? So, ang entry points po nito, ang entry strategy dito is every time lang na mag-shift. Sell ka dito, buy ka dito, sell ka dito, magba-buy ka dito. Ayan o, kung nag-buy ka dyan, may profit ka na ng konti. 4 hours to. So, medyo malaking pips to. Sukatin nga natin. Ayan. Sukatin natin to kung magkano na ang naipanalo mo. For example na lang eto kasi pag nag-shift na yan, dito, diyan na lumabas yung dot, gagalaw-galaw pa yan. So, aantayin mo siya matapos. Pag natapos to at na-confirm na nga na nasa ilalim ang dot, mag-enter ka sa second candle. So, dito ka sa open, diyan nag-open yung candle, tapos nag-shift. Okay, nag-shift na dito eh. So, for example na lang, diyan ka mag-take profit. Wag na tayo sa pinakataas kasi medyo hindi nagkakatotoo yan. Okay? Pero kung may take profit ka, mas better. So, dito na lang tayo sa end of shift. Ang close nito is dito. Diyan nag-close yung candle nung nakita mo na to. Wag pala to. Yung past na lang. Ito na lang. Ayan. Dito na lang tayo. Actually, nagkaroon ng isang dot sa taas. Di ba? Kita nyo yan, di ba? Wag na lang pala yan. Eh, ito na nga lang. Sige. Ayan. Tapos, sa second candle tayo. Diyan nag-open yung trade. Tapos, nag-close ka nung lumabas na yung shift. Okay? Sa second candle ka nag-close. For example, dito. Kasi lumabas na yung dot sa taas, dapat magsisell ka na. So, ito take profit mo na yung trade mo sa next candle kung saan siya nag-close. Nag-close siya dito. Okay? Diyan siya nag-close. So, ilan yan? That's 120 pips. 119 pips. Ang laki po niyan. 100 pips para sa Euro USD po yan 100 pips in ilang days to? 2 days and 4 hours. Kasi nasa 4 hours time frame ka. Mas maganda po talaga ang mga signals ng indicators pag nasa higher time frame since meron na siyang consistency, meron ng maraming data. Okay? Sa loob ng candles na to, sobrang daming transaction na nangyari sa 15M, 5M, 1M.
So medyo solid na po ang kanyang data or history or information. Pa- Parang ganun. Okay? So yan. Diba? So ganun lang po siya. Very easy to use, very simple. Yun po ang advantage niya. Disadvantage is hindi mo siya pwedeng gamitin sa ranging market. Gagamitin mo lang siya pagka trending. Pag ranging, ano po ang ranging? Ang ranging po is walang trend. Ganito lang ang itsura niya. Maghanap tayo ng ranging. Ito, yan ang ranging. Hindi effective yan. Ito pwede, tsaka ito. Ranging market po yan. Nagsa-sideways lang. Hindi siya umaangat, hindi siya bumabagsak. Ayan o guys. Oh. Ito ranging to. Ayan. Hindi siya yung magandang movement na parang ganito. Wala siyang market structure. Puro ganito lang siya. Okay, sideways lang. Ayan. Ayan. Sideways lang siya. Hindi siya yung parang ganito. Hindi siya ganito. Ayan. Hindi siya ganyan gumalaw. Actually, ayan. Hindi siya ganyan gumalaw. Okay? May ganun siya pero maliliit. Sa lower time frame siya makikita. Pero kung sa higher time frame ka, ranging po yung ganyan. Okay? So, yun. Hindi siya pwede gamitin sa ranging, pang trending lang siya. Okay? So, next. Ayan. Next na natin to. So, si Ichimoku Kuhayo, ito yung pinaka-favorite ko. Okay? This is my number one. Ang number two ko si moving average. So, bakit Ichimoku? May idea po ba sa Ichimoku Kuhayo? Please type 1 if may idea na kayo dito. Please type 2 if wala pa. First time nyo lang siyang marinig. Ayan, Okay, first time nyo itong mga to ah. Okay. So, ito ang pinaka-favorite ko, actually. Dito ako nag-profit ng ano yun. Sobrang laki ng pera ko nun eh. 4 days. Puro profit. Tapos nung pang, pang-5, pang-6, lahat nasunog. Tandang-tanda ko yun, hindi ko makakalimutan yun. Ang nagpatalo sa akin, gold tsaka silver. Nagtitrade ako ng silver nun sa stop loss, sa take profit, etc. Okay? So, ganun siya. Yun ang nagpatalo sa akin, gold tsaka silver. Hindi ko makakalimutan yan. Kaya simula po noon, bira na ako mag-gold noon hanggang sa hindi na ako nag-gold. Puro euro na lang tsaka pound. Puro currency na lang. Mas may peace of mind ako doon eh. Yun po ang malaga. Parang nagtitrade ka, peace of mind. Kasi kung lagi kang stressed, edi wala din, di ba? Hindi mo na-in. Ganun siya. Okay? So, yun lang po for me ah. Kaya tinatid ko lang euro pound. Pero may mga kakilala po ako. Yung last po nating guest speaker ko na-attend kayo. Yun talaga gold trader. That's a pool. First first trade niya dito na po lahat. Okay, support, resistance, momentum, prediction, entry, exit, ano pa ba? Lahat andyan na. Kasi po, ang ibig sabihin ng Ichimoku, sa isang tingin mo pa lang sa chart, alam mo na. Alam mo na lahat. Parang ganun. Okay? So dito, we have 5 lines. Meron tayong Tenkan-sen. May question ba? Wala naman. Meron tayong 5 lines. We have Tenkan-sen, Kijun-sen, Seikospan, A, B, Chikuspan. Okay? So, itatranslate ko lang siya sa ganito para hindi kayo malito. Tenkan-sen is the fast line. Yun lang ang tandaan nyo. Si fast line. Okay? Si Kijun is the slow line. Parang moving average lang yan. At moving average 20, moving average 50. Parang ganun lang yan. Okay? So, Sun is the fast line. Kijun is the slow. Si Senko Span A and Senko Span B, i-treat nyo siya as support and resistance. Yun. So, para siyang Bollinger Bands. Okay? Si Senko Span A, siya yung upper band. Si Senko Span B, siya yung lower band. Okay? Diba? Parang ipinag-combine.
Tapos, ang Chico span, ito ang hindi ko, at tinatanggal ko to before. Hanggang ngayon, ayoko niyan. Okay? Pero it depends po sa inyo. Ako kasi, nalilito po ko dito. Okay? Hindi sa nalilito, pero pagka tumitingin ako sa chart, ayaw ko nito. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw ko niyan. Okay? Pinalitan ko siya ng EMA. So, may apat ka na, may EMA ka pa. Yun yung ginawa ko before. So, himay na natin siya. So, si Tenkan-sen, ganun lang po siya. Hindi nyo na kailangan basahin. Screenshot nyo na lang. Basta, ang summary, this is the fast line. Okay? Kijun said this is the slow line. Si Chico Span, ang Chico Span po kasi is just a shadow. Okay? Ito siya, lagging span. Is the current period's closing price plotted 20 days back. So, para po siyang anino ng candle. For me, wala po silbi. Anino lang po siya ng candle. Ipapakita ko sa inyo. Okay? So, ito po siya. Plotted 26 days back on the chart. So, mamaya na tayo dito. Ipakita ko lang sa inyo yung Chico span. Delete lang natin to. Okay, pati lahat ng drawings, delete na natin. Okay, so punta tayo dito. Ayan. Okay. So, imagine nyo po guys, itong chart natin ng mga may candle, lahat yan may anino. Okay? So, ilagay natin yung Ichimoku. Ayan. O, di ba? Magulo siya tingnan, di ba? Si Ichimoku. Pero pag na-master nyo to, isang tingin mo pa lang dito. Alam ko na nga ito trade dito eh. Pag na-master nyo siya. Okay? So, ito, may mga tatanggalin lang tayo para hihimay natin siya. Tanggalin natin tong mga to. Ayan. Okay. So, meron tayong si blue line, yung fast. Okay? Si red line, yung slow. So, ganun lang siya, guys. Di ba? Para siyang EMA lang. Si Tenkan-sen and Kijun-sen. So, si Tenkan, yung blue, ang kita-kita naman, mas malapit sa candle, mas mabilis siya gumalaw, mas malikot. This is the Tenkan-sen. This is the Kijun-sen. Mas mabagal, mas malayo sa candles, mas stable, di ba? So, ang period po nito is 9 and 26. Ayan o. 9, 26, 52, 26. So, 9 si 26 is low. 52 yung plottings natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo. So, napakita ko na sa inyo si fast line and slow line. Okay? Very simple. Next naman natin si shadow. Okay? Si lagging span. Tingnan nyo po itsura niya. Gawin natin pink. Tapos medyo makapal. This is just the candles 26 days back. Okay? Kung makikita nyo, ito yung form ng candle natin. Yun din po yun. Okay? Meron ditong parang double top or parang head and shoulders or dalawang mountain. Yan din po yun. Tapos, nag-spike pa ilalim. Yan din po siya. Okay? Nagkaroon dito ng parang mangkok, di ba? Or cup and handle. Ito rin po yun. O, di ba? So, same na same lang. Ito, yan din siya. Nagkaroon ng letter U. Nagkaroon din ng letter U. So, it's just the shadow. Ito rin po. Bumagsak siya, bumagsak din si lagging span. Okay, so it's just the shadow of the candles. Ayun, o, same na same. Same na same. So, actually, ang technique dito sa lagging span, ang sabi dito sa lagging span,
Pagka hindi na po o dumidikit sa candle yung lagging span, doon ka na pwedeng mag-trade. Okay? It's just the go signal. So, anytime, dito hanggang dito, pwede ka mag-trade. So, for example, dito, kung makita natin yung current price, okay? Yung current price natin is nakadikit sa candles. Tama? So, ito, hanggang dito nakadikit po sa candles. So, hanggat hindi po humihiwalay si Chico Span sa candles, hindi ka pwede mag-trade sa part na to. For example, ito, o gumanto po siya. For example lang ah, asa na ba yung line natin? La, nawala. Ito, okay? For example, o gumanto siya. Ay, isa pa. Ayan, tumihinto. Ay, sorry, ito pala siya. Si pa. Ayan. Tapos, okay. Example, o gumanyan yung market. Okay. Imagine nyo, ito rin po ang magiging itsura nyo dyan. Medyo ibaba natin. Ayan. Okay. So nakita nyo po, parang pag nangyayari po ito, makikita nyo, downtrend siya. Ang pwede ka mag-trade. Pero ang sabi ni Chico Span, dahil po o dumidikit siya sa candle, hindi ka pa pwede mag-trade. So ganun po yung Chico Span. Okay? Ako naman, ang ginawa ko, tinanggal ko siya. Ayoko niyan. So yun po yung ginawa ko. Tinanggal ko siya. Now, punta naman tayo sa Kumo Cloud, kung tawagin. So, ito po si Kumo Cloud. Ang tawag dito is Span A and Span B. Or kung tawagin ko is Kumo Cloud. Ito po siya. Leading Span A and leading Span B. Ay, sorry. Kailangan magkasama pala to. Yan po si Kumo Cloud. Okay? Ang pakapalin lang natin to. Gawin natin green na green, tsaka red na red. Then, mas makapal. Okay? So, yan siya. Okay. So, ganito lang po siya, guys. Pagka, pagka nasa taas ng cloud ang candle, ito po ang buong cloud natin, guys, ha. Pag nasa taas ng cloud ang candle, go signal for buy. Buy bias uptrend. Pagka naman nasa ilalim ng cloud, for example, dito, okay, bias natin is sell. Puro ka lang sell, huwag ka magbabay. Okay? Sell bias tayo. Downtrend po tayo pagka nasa ilalim ng cloud. Okay? Pero pag nasa loob, what if nasa loob ng cloud, coach? Maghanap tayo ng ang dami sa loob ng cloud. Tayo mahanap Huwag na nating i-load yan. Eto na lang. Okay? For example, andito ka na. Nandiyan ka sa part na yan. Huwag ka magti-trade dyan. Okay? Don't trade inside the cloud. Yun lang siya. Ayan din, oh. Pagka tumagos, buy signal. Okay? Pagka tumagos, sorry pala, sell dito. Tapos dito, buy. Okay? O tumagos ulit, sell. Tapos ang stop loss mo sa taas ng cloud. For example, dito. Okay? Nag-buy ka dyan. Okay? Nag-buy ka dyan, dito or dito. Ang stop loss mo dapat nasa ilalim ng cloud or dito. Okay? Mas conservative dito. Dito mas risk taker pag nasa ilalim. Dito rin. Okay?
or kung ayaw mo ng stop loss, gusto mo i-manual close, pag natamaan na po yung cloud ulit. For example, dito, nag-buy ka dyan, pagka tumama sa cloud ulit, pwede ka nang mag-close ng trade. Or kung may TP ka dito, okay din. Or uh, kung wala kang ring stop loss, pwede rin. Pero mas maganda, sorry, kung wala kang take profit, okay din. Let it run. Pero mas maganda meron to avoid greediness. Basta lagi may stop loss. Huwag niyo po kakalimutan na huwag maglagay ng stop loss. Kaya ang stop loss, pwede dito sa baba ng cloud natin or pag natamaan yung cloud. Okay? These clouds also acts as a support and resistance. Ito po ay support pag nasa taas ang candles ng pag nasa taas ng cloud ng candles, and this is the resistance. Mas maganda tayo na mas maganda. Ayan. Resistance po lahat ito. Pag nasa baba ng cloud ang candle, it's also a resistance. Okay? Dynamic, moving support and resistance. So, next na natin, ano po ang instructions? Ako po, mas gusto ko na walang line. Okay? Personal preference ko lang to guys ha. Pwede nyo rin gayahin kung gusto nyo. Ako, hindi ko nilalagyan ng line. Ang gusto ko lang yung kulay lang. Mas maganda tingnan for me eh. Medyo kakapala mo lang siya ng mga 30%. May mga 40. Ayan. Tapos, ito, 40% mo rin. Mas maganda lang siya tingnan for me. Ayan o. Diba? Walang line. Cloud lang. Diba? So, ganyan siya. Okay? Okay. So, dito, ang nagustuhan ko rin sa Ichimoku is 52 periods ahead, nagko-compute na po siya. Okay, ng possible na mangyayari. So dito, pa-uptrend pa din siya kasi yung 52 candles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 52, green ang sinasabi. Pero pag nag-shift na po ang kulay sa red, doon ka na doon ka na mag-monitor. Okay, pag nag-shift na po to sa red, kasi probably, pa-reversal na rin siya. Okay, so yun, kahit isang tingin mo pa lang, alam mo na kung magre-reverse. Kasi meron siyang ahead na kulay. For example, dito, kung nakita mo tong red, malamang ang candlestick andito pa lang or nandito pa lang siya. Okay? Basta yun. Pag nag-shift na to sa red, doon ka na mag-monitor ulit. Okay? Nuggets po ba guys? Please type 1 if nakakasunod pa po. Please type 1 lang. Okay. So, meron tayong rules sa Ichimoku Kinko Hayo. Hindi basta-basta to tinitrade. Okay? May rules po yan. So, kung scalper ka, hindi para sa'yo to. Okay? Kasi ito po, kailangan magtugma lahat ng rules. Doon ka maging profitable. Pag itinugma mo lahat ng rules. So, dito, ito po yung rules natin. Ayan. Kung gusto nyo i-screenshot, mas okay. Okay? So, how to use Ichimoku strategy. When fast line crosses slow line upward by signal. Okay? Pero dapat above the cloud. Okay? Above the cloud dapat. Dapat nag-cross po sila above the cloud. Nag-cross pataas, above the cloud. Number two, fast crosses slow downward, dapat below the cloud. Okay? So, ito po munang 1 and 2. Maghanap tayo ng 1 and 2 sa chart natin. So, maglagay na tayo ng Tenkan and Kijun. Tama? Or pwede nyo rin gawin EMA. Okay? Pwede nyo i-mix and match. Pwedeng ang gamitin nyo is baseline and conversion line. Pwede yan. Or pwede ring EMA, di ba? Pwede ring EMA. Yan. Kasi favorite mo si EMA, favorite mo din si Ichimoku, pwedeng pagsabayin mo. Okay, so may mga nakikita na po tayong crosses. Tama? Ayan. Ito. So, kung makikita nyo dito,
meron tayong mga crosses. For example, dito, crosses below uh, Tenkan, crosses downward Kijun. Okay? Fast, crosses downward slow. Pero, nasa taas ng cloud. Sa taas sila nag-cross. Okay? Ito naman, above the cloud, sa taas ng clouds sila nag-cross pataas. So, pwede to. Pero talo to. Okay. Ah, ang kitang-kita naman natalo. Ito rin, nag-cross downward pero nasa taas ng cloud. So, wag na natin to gamitin EMA. Parang lahat nagko-cross sa cloud tsaka sa ano gamitin natin yung original. Original Tenkan Kijun. Ayan. So, ito, nag-cross pababa. Okay? Hindi pwede. Kasi dapat, nasa ilalim ng crowd, nag-cross pababa. Okay? Mas mataas yung chance na matalo ka. Pero pwede. Okay? For example, ito, nag-cross pataas, pero nasa ilalim ng cloud. Tama? Pwede mong i-trade, pero mas mataas yung chance na matalo. Yun lang siya. It's up to you. It's your risk. Dito naman, nag-cross siya pataas sa taas ng cloud. Okay? So, it's a valid point. Ito rin, nag-cross pa ilalim pero nasa taas ng cloud. Okay? It's up to you if ite-trade mo or i-risk mo to. Okay? Ito rin, this is valid. Nag-cross siya tapos naghiwalay na sa taas ng cloud. So valid yan. For me. Ito nag-cross pataas sa ilalim, not valid. Lahat, lahat guys na nagsasabihin kong not valid, pwede pa rin yun. Pero it's up to you. Risk mo siya. Kasi kung makikita mo naman dito, nag-cross nga pataas, nasa ilalim ng cloud, pero ang laki ng iprinafit mo. Okay? Ang laki ng profit mo dyan, no? Ang haba niyan. Pero it's up to you. Okay? Ako minsan, ang ginagawa ko talaga yan. Nagtitrade ako dito. Basta accepted ko yung risk. Kung willing ako matalo ng $20, $5, $100, pwede. Kasi nga, accepted ko yung risk. Pero kung hindi mo kaya, kung medyo ikaw yung type ng trader na conservative, gusto mo lahat tugma, okay lang din. Okay? Pero kung medyo mid ka or high risk, pwede ka na mag-trade dito. Okay? Ito, nag-cross pa ilalim. Ito, yan, ang maganda. Nag-cross pa ilalim below the cloud. Okay? So, yun. Yun lang yung 1 and 2 natin. Huwag natin pabain. So, number 3, strictly do not trade inside the cloud. Alam nyo na yan. Number 4, pag nakabay ka and the current candle closes below Tenkan or Kijun, exit. Ito po pang-close na ng trade to. When you're in a sell and the current candle closes above, exit. Okay, so pag nakabay ka, closes below. Ito po itsura niya. Excuse me. Ayan. Pag nakabay ka, ito po yun. Awag dyan. Ito. Example na lang to, nag-cross sa taas Nag-cross sa taas. Example na natin. So, pag nag-buy ka at ayan siya. Nag-close. Nag-close sa Tenkan, pwede ka nang mag-exit. Basta nahawakan na ng candle yung Tenkan, mag-close ka na dito. Or pag nahawakan ng Kijun, ito po, hindi ko alam kung mas conservative o aggressive. Pero it's two options. Pwedeng, pag nahawakan ni Tenkan yung candle, i-close mo na. Or pag nahawakan ni Kijun yung candle, i-close mo na. It depends po sa inyo. Example dito, nag-trade ka ng buy. Pag nahawakan niya, ito, o pwede pa po itong i-hold. Okay? Ibig ko sabihin is pag nag-close na, ayan, nag-close po sa ilalim ng fast yung candle, i-close mo na. Kasi possible mag-reverse na yan or what. Okay? Ito, hindi pa naman. Basta nahahawakan pa, okay pa yan. Basta nag-close.
Ito pong black or yung maliit na green. Zoom nga natin. Ayan. So, ito pong black, nag-close sa ilalim ni fast. Pwedeng i-close. Ito naman, nag-close po siya sa ilalim ni fast. Pwede na rin i-close yung trade or dito. Kaso medyo malayo na. Habang gumagalaw to at natapos to, nandito na siya. So, medyo late ka na nag-close. So, kung na kung na kung naka-base ka rin sa key dun, i-exit yung trade mo, parehas na din po siya natamaan. Okay? So, ganun siya. Basta nahawakan na ng candle yung fast line mo or slow line mo, exit ka na. Pwede po yun. Okay? 4 and 5. 6, when a candle closes above the cloud, potential buy. When a candle closes below the cloud, potential sell. So, pagka tumagos na po sa taas, buy. Pagka tumagos sa ilalim, sell. Okay? Kasi nga po, support and resistance din yan. Pag, pagka tumagos po yan pataas, that is already a break of uh, post-breakout trade. Pwedeng mag-trade ka sa breakout, mag-buy ka na kaagad pagka tumagos yung price, pero mas high risk yun. Kasi hindi pa natatapos yung candle, nag-buy ka na. Usually, magbabay ka dito pagka breakout strategy ka. Nag-breakout sa candle, nag-buy ka na kaagad. Hindi mo pa inaantay siya matapos. Ang post-breakout, nag-antay kang matapos yung breakout, then nag-trade ka sa pangalawang candle. Pwede yun. Okay? So, ganun po siya. Pwedeng breakout, post-breakout, or pre-breakout. Pwede po yun. Pre-breakout, meaning ito po yan. Nag-trade ka na before pa siya tumagos. Pero nga, high risk nga ito. Kasi nag-cross po siya pataas ng nasa ilalim ng candle. So pag lahat po yan nagtugma-tugma, doon ka palang pwede mag-trade. Okay? So it's very time consuming kasi mag-aantay ka ng medyo matagal para magsang-ayon lahat ng rules mo or it depends po sa inyo. Okay? Malinaw po ba ang Ichimoku Kinko Hayo? Please type po lang sa chat box if wala po kayong question so far. Malinaw, sir. Ito, ayun, sir. Thank you, Sir Ran. Ayan. So, ito yung pinaka-favorite ko before. Okay? Yun nga lang, nag-e-echo ata ako. Ayan. Yun nga lang, guys. Ito po is, tag dito, hindi ko siya in-improve. Kasi hindi ko pa alam mag-risk management before. Okay? So, ganun siya. Then, last natin. Last is, eto nakita ko lang to sa YouTube eh. Tapos itrinay ko lang to siguro sa $100 ko hanggang masunog before Heikenashi. Pero it's a good strategy also. Okay? Pero, ah alam ko kasi hindi nyo magagamit to eh. Try ko lang ah. Alam ko kasi this is a custom indicator dapat. Ano yung MT4? Alam ko walang Heikenashi dito eh. Oh, wala nga. So this is a custom indicator. Alam ko idina-download to eh sa Google. So hindi ko na to ituturo guys ah. Ang Heikenashi, alam ko sa Google to nahahanap eh or sa MQL5 kasi wala po siya sa default free indicators ng MT4, MT5. Pero i-check natin sa ano, wala yan sa volumes eh. Wala rin yan dito. Examples. Alam ko nandito yan sa examples eh. Heikenashi. Wala. Letter H. Ito. Check natin to ah. Tanggalin lang natin to. Ano ba to? Ayaw.
Hindi nakikita eh. O baka may mali lang sa MT4 ko kasi naka-laptop ako. So, basta yon. Kung mag-work sa inyo, okay din. Pero kung hindi, let it be. Okay naman na yung sa moving average and sa Ichimoku kung yun yung gagamitin nyo. Yun yung pinaka-recommended ko. Pero kay Kinashi kasi, it's a type of bar. Okay? Hindi po siya indicator actually. It's a type of chart. It's a type of bar. Ito, bar chart, candlestick chart, line chart. Okay? Di ba magkakaiba po yan? Ang Heikin-Ashi po actually, hindi siya indicator siya, pero it's not necessarily indicator. Line chart po, chart type po siya na ginawang indicator. Okay? So, ito po siya, ang itsura niya. How to use, sige, mag-example na ako. So, how to use ang Heikin-Ashi pag wala po kayong nakikitang wick, okay? Alam niyo po ba yung wick? Ang wick po is yung mga, ito, okay? Ito po yung mga wick, yung mga tali sa kandila, okay? Ito po siya. Ano ba tawag dun sa tali ng kandila? Ayan, yung mga ganyan na maliliit na stick. Ayan siya. Ito, yan. Yan po ang mga wick. Okay? Yan, yung mga wick. So, ang hollow, ito po siya. Ipakita ko lang sa inyo. Ito po yung wick, okay? Yung mga walis tingting, okay? At tapos, ang hollow na walang wick, ito po siya. Walang wick sa ilalim, pero may wick sa taas. Yan po ang gusto nating makita sa Heikin-Ashi. Walang wick sa baba, may wick sa taas. Yan po ang pag uptrend. Pag downtrend, yan naman po yung dapat walang wick sa taas, may wick sa baba. Maghanap tayo. Lahat may wick eh. Ito na lang tayo. Kahit may wick sa taas na sobrang liit. Ito na lang siya. Yan. Ito. Yan. Halos walang wick sa taas. Dapat po, walang wick yan sa taas. Tapos, may wick sa baba. Okay? Yan po ang Heikin-Ashi. Yan ang hinahanap natin. Actually, meron siya dito. Hindi ko alam kung bakit hindi naglo-load sa MT4 or baka wala talagang Heikin-Ashi sa MT4. Kasi ang alam ko guys, wala. Okay? Pero, sa trading view, meron po yan. Ito itsura niyan. Excuse. Ayan, Heikin-Ashi. Naka-star pa nga eh. Naka-favorites. Tanggalin lang po natin to para mas makita ng mas malinaw. Okay? Tapos, i-zoom out lang natin para makita nyo kung gaano kaganda yung Heiken-Ashi. Heiken-Ashi. Ayan. Makikita nyo, yung chart natin, medyo, ano siya, rough road. Okay? Rough road siya. Pag nag-Heiken-Ashi ka, lahat yan mag-i-smooth. Parang bagong gawang skyway. Okay? Ngayon po is service road. Medyo malubak ang chart natin. Pag nag-Heiken-Ashi ka, masusmooth out po yan. Ay, ba't may weeks pa din? Try natin sa daily. Dapat nag-smooth yan eh. Or baka may mali ako sa settings. Pero dapat guys, ang itsura niya is medyo maganda. Ayan. Dapat po ganto. Ayan. Oh. Walang, wala halos wick sa ilalim. Tapos pag downtrend, wala halos wick sa taas. Yan po ang hinahanap natin. Okay? Walang wick sa taas, walang wick sa taas, wick sa taas. This is a type of chart. Okay? Hindi po siya indicator. Ayan. Ito makita natin yan. Oh. Kapag wala pong wick sa ilalim, that's a very good sign of an uptrend. Okay? Ang Heikin-Ashi po kasi, ina-average niya yung candles. Tapos, ginagawa niya ng bagong candle. Bagong itsura. Okay? Binivisualize niya yung average ng candles. Hindi gaya ng EMA na line lang siya. Ito,
minamaterialize niya sa candlestick. Kasi kung ipapalit mo yun sa, sa candles po talaga, ito po is smooth, baba, taas, baba, taas. Okay? Pero pag nag-candlestick ka dyan, ah, rough road po ang itsura niyan. Okay, ayan. Ipalit natin sa candlestick. Ayan o. Ay, ito pala yung sa current. Yung sa current na lang. Yan, yung sa current. Ayan siya. So, dito, medyo may mga rough road. May green, black. Sa Hikinashi, lahat po yan red. Ayan o. Lahat nag-red. Ito rin. Lahat nag-green. Pero sa candlestick, rough road yan. May black, may green, may black na bumagsak. Sa Hikinashi, wala po nun. Ito lang po yun, yung average niya. Okay, so in a bigger picture, mas makikita mo ang trend dito. Ayan. Mas makikita mo ang trend sa Hikinashi. Kasi it's a single color. Pag nakita mo ang downtrend, ayan ang downtrend guys. So, single color lang siya lahat. This is November 8. I-screenshot nga natin to. Maghanap tayo na mas maganda. Hanap na tayo mas maganda. Ito na lang. November 8. Check nyo po ang itsura niya sa higher time frame. Okay? I-screenshot lang natin. Ano ba yan? This is November 8. Ay, sorry. Yan. Okay? Tapos, ilagay lang natin sa gilid. I-compare natin ang itsura niya sa... Ay, eto pala. Yan. Compare natin yung itsura niya sa candle. November 8 yun, no? November 8. Eto. Alam ko, dito nag-start yun eh. November 8. November 8. Ay, eto na lang pala. Ayan siya. Okay, so, na-smooth out niya yung mga green-green dito na maliliit. Dito, pure red lang siya. May konting green, okay, pero ito po yun, yung konting green. Tapos, ayan, ini-smooth out niya rin to. Ito yung itsura niya dyan. Okay, so yun. Ina-average niya lang yung prices ng candle. Ayan. Average bar in Japanese. This can be used in conjunction with candlestick charts when trading to spot market trends and predict future prices. Ayan, it makes the candlestick charts more readable and trends easier to analyze. Okay, so yun lang siya sa daily. Mas maganda itsura niya sa daily. Ayan, may smooth out niya. Average bar. Okay? So, ano po ang technique ng Heikenhashi? Kung magkaroon po kayo ng Heikenhashi, ang ginagawa ko lang dito, isang EMA lang. EMA. EMA lang siya. Moving Average Exponential. Tapos, i-edit ko lang to. Alam ko 20 yun eh. 20 or 9. Depende po sa inyo. Tapos, makapal. Then, nagtitrade lang po ako nito pagka may good slope. Yun lang. Nothing more, nothing less. Yun lang. For example, dito. Kapag ka ang mga candle is tatlong sunod-sunod.
na na walang wick sa taas. For example, ito. 1, 2, 3. Walang wick sa taas. Puro wick sa ilalim. Good body. Okay? Tapos yung candle is lumayo na sa candles, nagkaroon na ng good slope. So mag-start siya dito. Ayan. Nagkaroon ng good slope. Doon na po ako magsisell. Regardless kung ano ang nangyayari sa candlestick chart, same result. Mag-SLTP ka lang. And trade and forget. Maglagay ka lang ng trade, iwan mo lang, then pag-check mo sa cellphone, it's either a profit or loss. Okay? Same din dito. 1, 2, 3. Pang-apat na candle, sell. Good slope. Pagka dumidikit sa EMA ang candle, do not trade. Yun lang. Yun lang yung sa akin. Dito, may good slope nga, pero inconsistent yung wicks. Okay? Kasi, may kita mo dito, may mga wick, hindi pwede. Hollow, number 1, hollow, number 2, and number 3, hindi nag-consistent. So, hindi ako nag-trade. Ano nangyari? Na, nailigtas po ang losses ko. Kasi nag-ranging siya. Okay? Pero this is an easier tool to determine if consistent na ba ang trend or hindi. Okay? Ayan. Good slope. 1, 2, 3, enter ka ng buy. Okay? Then, good slope. Pag nag-shift na ng color, exit. Pag nahawakan ng candle yung EMA, exit. Okay? So, depende po yan sa inyo. Malinaw ba guys yung Heiken Ashi? Hindi Heineken na. Malinaw po. Heiken Ashi. Ayan. Okay. So, ayun guys. I hope marami kayo natutunan sa trend indicators. Para sa inyo, ayan, magtanong lang ako sa inyo. Para sa inyo, ano yung pinaka nagustuhan nyo? Para sa inyo, Ichimoku, Moving Average, Bollinger Bands, Heiken Ashi, Parabolics, Parabolic EMA. SAR, EMA. Yan talaga pinakapanalo. Napakadali. Crossover lang. Ang taas pa ng chance. Di ba? EMA. Okay. Very simple, not complicated, di ba? EMA. Yun nga lang, i-improve mo lang sila. Kung kung gusto nyo na lagi mag-trade sa EMA, edi mag-lower time frame ka lang. Mapunta ka lang sa kung natatagalan ka or naiinip ka na mag-crossover ulit yung EMA mo, edi mapunta ka lang sa lower time frame. Sabi ng EMA ko. Ayan. Ichimoku pink. Complicated. Okay. Eto, sa 5 minutes, ang favorite ko mag-scalp. Nag-i-scalp ako paminsan-minsan. Pero ang favorite ko sa 5M lang. Sa 5M lang talaga ako. Hindi na ako nag o 1M or 15M. 5M lang. Or 15M. Yang dalawa lang. 30M hindi ko ginagamit yan. 1M hindi ko ginagamit yan. 1 hour hindi ko ginagamit yan. Okay. Just to let you know, sa personal opinion or personal preference ko, ako ang ginagamit ko lang 5M, 15M pag scalping. Tapos pag manual trading na day trading or swing, daily, minsan weekly. Weekly, daily 4 hours, tsaka 15. Yan ang sa manual ko. Weekly, daily 4 hours, 15. Top-down analysis yan. Pero kung scalping lang ako, EMA lang ginagamit ko sa scalping. And 5M. Para, kunwari, may free time ako ng 1 hour, imagine nyo to, ayan, ipakita ko lang sa inyo. Ilang minuto lang po to. Pero konti lang ang profit mo dito unless mag-big lot size ka. Eto, nag-cross dito. Anong oras to? This is 8:40. Hindi ko alam kung gabi or umaga. Ang alam ko, 8:40. I-check natin kung mag-February 22. Ay, hindi. Umaga to. Ayan. 8 ng umaga. Tapos nag-cross ulit. 10 ng umaga. Nag-cross ulit. 1 o'clock.
ng hapon. Tapos nag-cross ulit. Ay, sobrang tagal na. Nag-cross ulit. Ano to? 9 o'clock. 2 minus 2. 10 o'clock pala. 10 o'clock. Tapos nag-cross ulit. 11 o'clock. So, ganun kabilis. What currency pair do you usually trade? Ako po, Euro and GBP. Mas sanay na po ako sa kanila. Familiar na po ako sa kanila. Mas smooth. Mas kalmado. Pag nasa euro ka and pound, mas kalmado po ang may peace of mind ka, hindi ka natataranta, hindi ka stressed, hindi unpredictable. Mabilis siyang i-familiarize. Unlike sa gold, marami po nagtitrade ng gold. Actually, yun ang pinaka-most traded pair. Kasi pwede kang yumaman, pwede ka ring masunog. Okay, sa gold. So, hindi na ako doon. Ayoko sa mga ganong high risk, high profit. Okay na po ako dito sa simple and calm. Ayan. Dito ko lang po nagagawa yung trade and forget. Sa gold, very unpredictable. Very volatile. Okay? In a day, bigyan ko lang ng tip, in a day, ang ginagalaw ng Euro and GBP, 50 pips. 30 to 50 pips. Minsan, pag may news, 100. Pero hanggang dun lang yon. So, don't expect big profits, lalo na pagka ang liit ng lot size mo sa Euro and Pound. Pero sa gold, umaabot siya ng 200 to 500 pips isang araw. Usually 100 to 200, 300 pips. Kaya sa isang araw mo, ang laki ng pwede mong ma-profit or ma-lose. Okay? Ang ganun siya gumalaw. 300 pips, 200 pips isang araw. Dito po 50, 30. Best time to trade euro. There is no best time actually. Pero kung magsasuggest po ako sa inyo, yung sa akin na lang, yung ginagawa ko. Ang ginagawa ko sa Asian session, naglalagay na ako ng mga markings. Naglalagay na ako ng mark. Actually, nag-observe lang ako ng Asia Tokyo session. Kasi usually, pag Tokyo session, wala ganong ano yan eh. Wala ganong traders. Wala ganong volume. Doon po, madalas ang ranging. Okay? Pero, mag-start po ako mag-trade, mag-analyze talaga for real 2 p.m. Diyan ako tumitingin ulit ng market. Sa umaga, mag-check lang ako, okay. Pero sa hapon, o doon na talaga ako mag-check. Mga 15 minutes akong magtitingin-tingin dyan. 2 o'clock to 3 o'clock. Yan po. London session. London session, doon lang po ako nagtitrade. London hanggang alas 7, alas 6. After that, hindi na ako magtitrade. Kasi minsan, ayoko po ng New York. Hindi po ako nagtitrade sa New York. Bihira, bihira. Ayoko po kasi ng news. Ayoko rin ng volatile or unpredictable market. Gusto ko sakto lang. Slow and steady and consistent. So, sa London session, ang pinaka-suggested ko. Pero kung gusto mong mag-New York, okay lang din. Yun ang best time for US dollar. Kasi lahat po ng tinatrade natin, US dollar, di ba? GBP USD, Euro USD, OD USD, NGD USD, OD USD, ano pa ba? USD JPY, USD CAD, USD SHARE. So meaning, sa New York po talaga ang pinaka-busiest, pinaka-most gumagalaw ang market New York. Pero ako po, for me, mas gusto ko doon sa mga safe side lang. So yun, 2 p.m. to 6 p.m. Pero kung gusto mong mas ma-challenge ka ng konti, New York ka. Lahat doon gumagalaw. Mabilis pa. Okay? So, ganun siya. Any questions pa po sa audience natin? Any questions pa, guys? London lang ako, guys. London. So, bigyan ko lang kayo ng tip para alam nyo kung kailan magsisimula ang session. Punta lang kayo sa indicators, tapos, dito, Aurax. Saan ba si Aurax? Aurax. Ba't nawala si Aurax? Ayun. Sessions on chart. Ayan.
Ito siya. Pag naka-blue, kaya pala walang red. Kasi tinanggal ko. Okay. Ganito po kasi siya. Ang green, yan ang London session. Mag 4 hours tayo. Ay, hindi. Tama lang to 5 minutes. Yan po ang London session. Yan buong green. Yung blue, yan po ang buong Tokyo session. Yung walang kulay, ito po yung New York. Hindi ko nilagyan kasi hindi ako nag-trade sa New York. Pero kung may naiwan akong trade, nag-trade ako ng London tapos hindi pa rin nagsasara hanggang London, hanggang New York, okay lang. It's part of my risk management. Kung hindi mag-close, okay lang. Okay? Kasi may stop loss and take profit na ako. Pero hanggat maaari, ang kino-close ko na rin sa London din. Okay? Ito pong white sa unahan, yan po ang Sydney session. Wala nagtitrade dyan halos. Ito nga oh, nag-ranging oh. Kitang-kita. Pero yung spike na yan, London po yan. Ayan, ipakita ko lang sa inyo yung red. Saan na ba yun? Eh, input. Ayan. Ito yung mga time. Okay. New York. Ayan. Okay. So, ito po yung Sydney session. Actually, madaling araw to sa Pilipinas. Nagsisimula ng maglaylo ang New York. Nag, nag-open na ang Sydney. Tapos 8 a.m., ito po yan. 9 a.m. pala dito. Ayan. Nakalagay sa baba. February 2025, 9 a.m. Okay, pero diyan po nangyayari usually yung magagandang market structure sa London. Pero nagmo-markings na po ako niyan sa Tokyo. Ang indicator na to is sessions by Orax. Sana yun? Ayan, sessions on chart by Orax AIF. Yan ang ginagamit ko. Pwede rin sessions by Lux Algo, pero mas okay sa, ayun siya oh. Ito po yung kay Lux Algo. Maganda rin to. Okay, pero mas gusto ko lang yung itsura nung kay Orax. Personal preference ulit. So, yan, yung kay Lux Algo. Automatic po yan. Mag-a-active, mag-i-inactive yung iba. Pagka, ano na, pagka session na. Okay, tanggalin ko na yan. Mas gusto ko nakita sa chart eh. Yan yun. Ay, nakikita rin pala siya sa chart. Sorry. Sana si Lux Algo. Ayan siya. Tapos, natanggalin ko lang to guys ha. Etong si Orax. Ayan siya oh. Nakikita rin. London, pre-London, London, New York. Pero, ikaw na bahala mag-set ng time. Kasi ang time ko dito iba eh. Ang simula ng London ko, same. Pero ang simula ng New York ko is dito. Kay Lux Algo, ang simula ng New York niya is dito. This is 28 o'clock. Ako, ang ginawa ko, 9 o'clock. It depends po sa inyo, okay? Ang London niya, sa nag-start ang London niya? Oh, same lang, same. Same time. Anong oras to? 6:54. 4 p.m. Okay. London session, 4 p.m. Ang pre-London is at 3 p.m. Okay, so 2, 3, 4, yan. Nag-start na ako niyan. Sige natin. Okay? So, yun lang guys, para malaman nyo yung sessions. Okay, so no questions na po. Please type 1 if wala na pong questions. Oras na. 2 hours na pala. Ayan. Okay. Thank you, Miss Apple. Yung iba guys, may question pa po ba? Please type 1 if wala pong questions. Ayan. Thank you po, Miss Lynette. Okay. Yung iba guys. Thank you, Sir Jed. Okay. Si Sir Rodel, Sir Ral. Ah, si Sir Ral na pala to. Sir Miss Mary, Grace, Mary Queen. Sir, yan. Thank you, Sir Alex.
Sir Richard. Okay, so guys, if wala na kayong questions, ibalik ko na kay Coach Ralph. Okay. And thank you po. Have a great day. Kasi po sa akin, have a good night na. Okay. So yan, Coach Ralph, ibalik ko na po sa inyo. Iyon! Thank you so much, Sir Eman. Grabe, dami ko na namang natutunan. So, actually, nandito ako ngayon sa isa sa mga traders natin. Sa bahay. Ayan, si Sir Alex. Okay, so nandito kami ngayon. Grabe, dami namin natutunan guys. Lalo na ako, Sir Eman, yung EMA. Grabe, mas lalong luminaw siya sa akin. So another ano na naman, another addition sa sa mga natutunan. Pero anyway guys, so sa lahat ng mga nandito, pasalamatan natin si Sir Eman, no. So imagine niyo guys, sa Malaysia, ano ngayon? Madaling araw na ba o pamadaling araw na? So, pero until right now, nagtuturo pa rin siya sa atin. Pero guys, no, ganyan kaganda, ganyan katindi yung Mex Atlantic or Multibank Group to support our community. So again guys, para sa mga marami ba kayo natutunan? Okay, so let's all type in sa chat box guys. Magpasalamat tayo kay Sir Eman for giving his time to us. Imagine niyo guys, no? Walang bayad po yan. It's free. And it is something na dapat minamaximize natin as a community. So again, Sir Eman, thank you so much po. So guys, open naman tayo ng camera. Picture tayo mabilis. Yan, picture tayo Thank you, mabilis. sir. Yan, let's go, let's go. Naririnig nyo ba ako? Clear naman ako sa inyo. Yan. So tara, picture tayo guys ha. Mabilisan ha. Ready na? Okay, here we go. Ayan natin, teka lang. Alright. Okay, let's have a picture. Okay, here we go guys. Okay, 1, 2, 3. Yan. Yon. Yan. So thank you so much guys for joining our session. Again, see you again next Thank you. Saturday. Thank you. Yeah, see you again next Saturday. Kita-kits tayo. Alright, bye-bye. Bye. Sorry.